Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis, at nawa nasa mabuting kalagayan ng bawat isa po sa atin, no? Well, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay nakakalungkot at obviously gusto kong bigyan ng reaksyon ito pong kalagayan o sitwasyon ni Doc Willie Ong, na alam ko pong kilala nyo naman lahat. No, marami po ang taong humahanga sa kanya, marami ang taong nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang ginagawang pag-charity, pagbibigay ng kaalaman sa ating pong mga kababayan na mahihirap, especially sa aspeto po ng medisina at kalusugan. Subalit bago natin pag-usapan lahat ng yan, bago po tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ang ilang bahagi sa video ni Doc Willie Ong. Readmitted ako. I was vomiting, delirious, high fever. They checked my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. My BP was low, 85/60. Dehydrated, sepsis, vasodilation of the artery from possibly E. coli. Ow! Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Kamusta po sa mahal kong followers? How are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna. Buhay pa naman ako. So, today, ginagawa ko tong video, September 11, 2024. What time is it? 11 a.m. 10 a.m. Okay, 10 a.m. You know, parang may transformation po sa akin. Hindi ko alam. Parang, alam niyo, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirito dito. Hindi ko alam ano nangyayari. At meron ako mga nakikita. Kukwento ko sa inyo. Sabi nga nila, yung mga may cancer patients, I have sarcoma. Para sa mga doktor, you can use me as your case study din, ha? Okay lang po. Hindi ako magagalit. I will allow it. Use Doc Willie Ong case study. Ganito yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Bukod sa, hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer, ha. Binalak niya yung esophagus ko. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Look at my veins. And worst of all, you know what happened? This sarcoma is almost closing my inferior vena cava. My feet, grade 3 edema, swollen feet yesterday. I'm just ashamed. You know why? Because I'm lucky to have some money and people supporting me. You know my medicines, how expensive? I'm taking meropenem, carbapenems, one of the highest antibiotics. But our countrymen are very poor. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I'm sorry. Nakita nyo, why is my voice like this? Why is my voice like this? Wala na ako boses. Na-dry na ako. Paus na ako. The old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie.
This is the matapang Doc Willie Ong. Kaya pag sabihin nyo, duwag at pagtok si Doc Willie, yun yung luma, ha? Iba na to. Pasensya na po, mga politiko. Masasagasaan ko na kayo ngayon. Politicians are corrupt in the Philippines. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. My relatives do not want me to make this video. But I said, I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa niyo? Binas nyo na ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. Everything I do for you. Ako na nga pinakamalinis na ginagawa. Minababoy niyo pa ako. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. At ngayon, nagulat po ang bawat isa sa atin, ang mamamayang Pilipino sa ang mampanig ng mundo dahil sa kanya pong kalagayan. Siya po ay dumaranas po ng sakit dahil po sa cancer na sarcoma, na kanya pong ipinaliwanag na din naman sa kanyang video kung anong klaseng itong sakit na ito na sarcoma. At sabi niya nung nakaraan, ito daw po ay nakuha niya dahil sa stress, dahil sa pag-alala doon sa mga nababasa niya sa comments noon, no? Nung siya po ay sumabak sa politika, sa posisyon po ng pagka-vice presidente. And obviously, alam natin na madumi po ang politika at talaga namang toxic, nakaka-stress. At hindi maiiwasan, kahit sabihin pa nating doktor ka, kapag tinamaan ang emosyon mo, no? Kapag tinamaan ang emosyon mo, knowing that you have the purest of intention para maglikod sa bayan, and yet, you are still gathering bashing, negative comments. Sino ang hindi po makakaramdam ng kalungkutan? Sino ang hindi madidisappoint? Sino ang hindi masasaktan? At ngayon, ito na po ang kalagayan ni Doc Willie Ong. Siya po ay napapanood natin na nagbibigay ng mga tips, no, ng payo patungkol po sa mga sakit, sa mga dapat nating iwasan at sa mga dapat nating gawin. At ngayon, naniniwala ako, it's about time na tayo naman po ang magbigay sa kanya ng ating pong makakaya. Una't higit sa lahat, sa panalangin. Kitang-kita nyo naman yung sakit, yung hirap na kanya pong dinaranas. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nagbibigay pa rin siya ng impormasyon, nagtuturo pa rin sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa mga sakit na kagaya nito, ng cancer na ito, ng sarcoma. Nag-post pa nga siya doon sa FB page niya, no? September 15 na inaalaw niya raw itong mga vloggers, no, mga content creators na gamitin po ang kanyang video. Well, obviously, sa totoo lang, gusto ko pong gumawa ng video patungkol dito, pero ayaw ko naman din na mabahiran, no, ng issue na sasabihin na kayong mga content creator, nagko-content kay Doc Willie Ong kasi gusto nyo kumita, no? At ayoko naman na lumalabas na magko-content tayo dito sa sitwasyon ni Doc Willie Ong, knowing na we will gather views in expense sa kalagayan ni Doc Willie Ong, na parang hindi rin naman maganda. Na ganun na nga ang kalagayan niya, pagkakakitaan pa namin. Until nabasa ko nga yung sinabi ni Doc Willie Ong na willing siyang ipagamit ang kanyang video para po sa kaalaman ng lahat, para makatulong. Ganun po ang damdamin ng puso ng isang tunay, may dalisay na kalooban para po sa kanyang kapwa, na hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Ang importante, kahit sa mga oras na siya ay nahihirapan, nakapagbibigay pa rin siya ng kaalaman sa bawat isa po sa atin. Well, ito pong video na ito ay hindi ko po imo-monetize. Para naman ang makuha nyo, yung pinaka-punto lamang po ng ating pong sasabihin without anything else. Itong si Doc Willie Ong nagkukwento sa atin, no, ng mga pangyayari sa kanya na hindi naman puro negative. No, nang dumating sa kanya ang cancer na ito,
Hindi naman puro negative, sinasabi niya rin naman yung positive things na masayang-masaya siya that he has a great team, no, medical team, great doctor, yung suporta sa kanya ng pamilya niya, no, na mas naging close sila ng kanyang mga anak na dati ay hindi. So there's always been positive things na lalabas sa kabila ng ating pong mga negatibong sitwasyon. At yun naman po ang maganda. Ang sabi niya pa nga, ang mas nasasaktan siya, no, ang mas nai-stress siya, ay yung kalagayan pa rin ng ating pong kapwa Pilipino, mga mamamayan, na dumaranas ng kagaya niyang sakit na cancer, na alam niyang hindi kayang ipagamot ang sarili. Walang source, walang financial capabilities para tulungan ang kanilang mga sarili. Doon siya nasasaktan sapagkat alam niya ang kalagayan ng ating pong mga mamamayang Pilipino na dumaranas ng ganitong sakit. Na para bang kahit ako iniisip ko na kasalanan bang maging mahirap? Kasalanan ba na wala tayong pera kapag meron tayong sakit na kailangan nating ipagamot ang ating mga sarili? Parang unfair naman yun. Na parang sinasabi natin na walang karapatang mabuhay yung mga mahihirap. Na kapag nagkasakit, hayaan na lang mamatay. Ganon ang nagiging pakiramdam ni Doc Willie Ong na yun ang gusto niyang mabigyan ng solusyon. Kaya siya tumatakbo sa politika noon bilang vice presidente para malunasan ang mga ganyang klaseng problema noon panahon ng eleksyon. Na dapat sana magpapatatag, magpapaginhawa sa kalagayan ng ating pong mga mamamayang Pilipino. Pero hindi po nangyari yan sapagkat maraming siraulo, no? Maraming mga tao ang mas gusto pang ma-entertain kesa magbago ang kanilang buhay. Sabi ko nga sa komento ko doon sa video ni Doc Willie Ong, higit na mas malaki at mas deadly, mas mapanganib, mas nakamamatay yung sakit ng mga tao na walang ginawa kung hindi mangbash, walang ginawa kung hindi siraan ka, walang ginawa kung hindi maging ungrateful doon sa mga tao na gumagawa ng mabuti, nagagawa ng mabuti na kagaya ni Doc Willie Ong. Could you imagine? Gumagawa ka na ng mabuti, he's been on charity for many years and yet still, binabas pa siya. Sasabihan pa siya na ilang beses ka man tumakbo sa politika, 10 beses man, 10 beses ka rin matatalo. Could you imagine that? Ano nga naman ang ginawa ni Doc Willie Ong para magsalita siya ng ganon sa kanyang kapwa? Hindi deserve ni Doc Willie Ong yun. Lahat yan nababasa ni Doc Willie Ong noong mga panahon na siya po ay nasa larangan ng politika. Puro bashing, puro negative things, and then, kaya ito ang nangyari. Nagsuffer ang kanyang katawan. Kaya isa yan sa mga dahilan, mga kalingap, mga ka-Adonis. Kung iisipin nyo, hindi tayo nagsiseryoso. But doon sa mga nakakaintindi, kung iisipin nyo lamang, kung papakinggan nyo maigi, lahat ng sinasabi ko dito, may laman. May laman. Kahit dinadaan natin sa biro, lahat yan mayroon pong kahulugan. Pero bakit pinipili kong sa mas masaya na paraan, ay para hindi po kayo ma-stress. Hindi kayo ma-stress. It's very easy na makipag-away tayo rito sa social media. Magmura, no? Pakainin ko kayo ng mga buhangin, pakainin ko kayo ng mga pagkain o mga salita na hindi nyo makakain sa buhay nyo. We can kill anybody by our own words. Kaya ko kayong saktan o patayin sa pamamagitan ng mga salita lamang. Kaya nyo rin gawin sa akin yan. And that's how the word is deadly. Depende na lang kung paano mo gagamitin yan. At kapag hindi mo nagamit ng tama at ikaw ay naging apektado, mai-stress ka, lahat ng negatibo sa katawan mo lalabas. And then, you will get a cancer. Like this sarcoma na dinaranas ngayon ni Doc Willie Ong. Naalala ko nung nakaraan, meron po tayong viewer, no, na lagi niyang sinasabi noon na nanonood daw siya sa atin, siya ay may karamdaman, siya ay nagkikimo, no, dumaranas ng sakit. Pero kada mapapanood niya raw ang ating pong video, gumagaan po ang kanyang pakiramdam. Sumasaya po siya. Yun po naman ang ating pong goal. Kung bakit ginagawa po nating masaya ang bawat content natin. Dahil gusto nating umiwas sa mga stress. Could you imagine, pagod ka na, stress ka na sa trabaho mo, pati ba naman sa social media, magpapaka-stress ka pa. Saan ka nadadamputin yan? And see, what happens? Doktor na ang nagsasalita na yung stress ay napaka-mahirap, napaka-deadly na magbibigay sa atin ng sakit. Dito sa video na inalaw sa atin ni Doc Willie Ong na gamitin ay para mabigyan ng awareness po ang lahat. Para ma-educate, para mabigyan po tayo ng mga warning sa mga bagay na hindi po natin dapat gawin at mga dapat natin pong iwasan.
And hopefully, sa lahat po ng nakakapanood ngayon dito, wala man tayong pinansyal na maitutulong kay Doc Willie Ong. Importante po yung panalangin natin para sa kanya po. Sa kalooban po ng Panginoon, na siya po ay mapagaling, all the resources, lahat po tayo dito ay tulong-tulong para ipanalangin ang ating pong hinahangaan na kapatid, na kaibigan. Wala pong iba kung hindi ang ating pong minamahal na si Doc Willie Ong. Maraming salamat sa inyo pong lahat.